palpak na source. Katakataka. Parang misteryoso. Parang hindi dapat nangyayari to sa level ng kataas-taasong suprema. Isa sa mga sinasabi nilang nangyari para magkaroon ng grave abuse of discretion ay naitawid daw yung articles of impeachment na nanggagaling sa House of Representatives even without plenary vote. At 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles to the Senate even without a plenary vote. May footnote pa. Biro mo, nag-transfer ka ng articles of impeachment sa Senado. Hindi pala pumirma yung mga House of Representatives. Eh di ba grave abuse of discretion yan? May source talaga. Kumuha sila ng source. So ibig sabihin mo yung source ay isang link sa ABS-CBN News. Itong source po, ito number 30, naka-footnote po eh. At hindi pa doon natatapos yung kalituhan. Kalituhan. Buti sana kung, sige, nag-cite kayo ng source ng ABS-CBN, pero sana pareho kayo ng sinasabi. Kasi po doon sa desisyon nakalagay without a plenary vote. Pero ito lang susunod na tanong. Ano ba nasa loob ng link na yan? Ayan. Ito yung ABS-CBN article mismo, nakalagay yung 215 na congressman na bumoto. Paano yun? Ito, may mga pirma sila. Will we assume bad faith? Will we assume forgery? Will we assume falsification of public document? Cannot do that. Good faith is always presumed. Baka sabihin, ang arte nyo naman, isang sentence lang naman. Hindi po. Para maliwanagan kayo gaano yung gravity of this controversy. Kasi po, hindi ka po pwedeng magdesisyon kung mali yung facts mo. At saka kung babasahin mo kasi yung one sentence na yan, kung i-comprehend natin ng maayos, yung wording ng Supreme Court dito is merong gravity na parang ang sinabi nila, tinransmit nila yung articles of impeachment sa Senate kahit walang plenary vote. Ibig sabihin, yung even without a plenary, may emphasis. Yun kasi yung nire-require ng ating saligang batas na kailangan, pag ito yung method na gagamitin ng House, may plenary vote ng at least 1/3. Niligay po nila ito sa narration of facts. Yes. Bakit importante yung portion na yun? In essence, yun yung magiging basihan mo ng iyong desisyon. Kunwari po sa isang criminal case, yung facts ang magiging basihan mo kung i-convict mo ba yung akusado or i-acquit mo siya. So kung mali yung facts mo at ikaw ay nag-arrive sa isang maling desisyon, mali na. Ito sabi ni Bernard Romero, mali pa rin ang ABS-CBN. Bakit nag-report ng mali? Hindi po mali ang report ng ABS-CBN. Sinabi ng ABS-CBN po sa kanilang press release. Meron pa po kaming video na nagpipirmahan sila at hindi po namin sinabi na walang pirmahan na walang plenary vote. Yun po ang sinabi ng ABS-CBN. Wala pong kasalanan dito ang ABS-CBN. Ang hindi issue dito yung kung ano yung linalaman ng article ng ABS-CBN. Ang issue dito ay sinabi ng Supreme Court na wala daw botohan na nangyari pero meron at saka yung sinite nila na article ay pinapakita na mayroong botohan. Huwag niyong sisisihin ang ABS. Wala silang kasalanan. They were just a passive victim of this one. Yes, sabihin na natin mali yung report ng ABS-CBN. Bakit isa-cite ng Supreme Court yung mali? Correct. Dapat nag-fact check din. Yun yung issue din. Hindi naman pwedeng sabihin na mali mo yan eh. Bakit kami yung sinisisi? Kayo yung nagkamali magandang point yun. Kasi mali man yung assuming arguendo, mali yung ABS-CBN. Hindi naman sila yung magdedesisyon ng kaso na to eh. Diba? Hindi naman sila yung nagpumilit na ilagay sila sa desisyon na yan. But there's a motion for consideration and I hope the Supreme Court will make whatever it is, whatever their position will be, it should be explained thoroughly and without something like this. They owe it to the Filipino people. They owe it to the Filipino people. Kaya dapat talaga magka-oral argument, no? This is where you can really see the importance of an oral argument in the Supreme Court.